Magandang araw po, Ma'am Rain. Matagal ko nang tinanggap na wala na si Marco, ang asawa ko. 1 taon na ang lumipas mula noong inilibing namin siya. 1 taon mula nang mabangga ang kotse niya sa may Antipolo habang pauwi sa kaarawan ko. 1 taon mula nang gumuho ang mundo ko. At kahit ilang ulit ko na siyang pinapalaya sa bawat dasal, sa bawat iyak, at sa bawat pagtitig sa larawan naming dalawa sa dingding, hindi pa rin ako ganap na buo. Ako si Reyna, 30 taong gulang. Tahimik ang buhay sa isang maliit na apartment sa Mandaluyong. Wala kaming anak ni Marco kaya pag alis niya, para akong pinagkaitan ng lahat. Maganda naman ang trabaho ko bilang freelance illustrator. Pero hindi yun sapat para punuin ang mga gabi na bigla na lang akong naiiyak. May mga gabi na bigla akong mapapatigil sa pagguhit dahil naaamoy ko ang pabango ni Marco. Yung CK1 na niregalo ko sa kanya noong anniversary namin. Pero ang pinaka nakakabahala sa lahat ay hindi ang alaala. Hindi rin ang amoy. Hindi ang lungkot. Kundi yung mga gabi na pakiramdam ko ay may dumadampi sa katawan ko. Noong una pinagsasawalang bahala ko lang yon. Akala ko nag-iimbento lang ang katawan ko ng init at presensya dahil sa lungkot. Pero habang tumatagal, may pattern na. Lagi itong nangyayari kapag eksaktong 2:00 ng madaling araw. Nagsisimula ito sa parang marahang haplos sa balikat. Tapos bababa sa bewang. Hindi yung multo style na bigla ang lamig, kundi yung parang init ng palad. May bigat, may pressure. At ang pinaka nakakapanindig balahibo, kilala ko ang haplos na yon. Ganun ang haplos ni Marco. Minsan habang nakapikit ako at dinadama ko yung sensation, hindi ko na namamalayan na nakabuka na ang mga hita ko. At ang isang kamay ko ay nasa pagitan na ng sarili kong katawan. Pasensya na kung masyado na itong lantad pero totoo kasi to. Para akong kinokontrol ng alon ng init na hindi ko maintindihan. Sa bawat paghinga, para akong hinihipan ng hangin na galing sa kanyang bibig. Parang naroon siya. Nasa tabi ko. Nasa ibabaw ko. Nasa loob. Kinabukasan, gulong-gulo ako. Nakatingin ako sa kisame habang nakakumot ng mahigpit. Nanginginig pa rin ang katawan ko. Hindi sa takot, kundi sa hangover ng sarap. Totoo bang nangyari yun? O guni-guni ko lang? Tumawag ako sa kaibigan kong si Bianca na parang ate ko na rin simula pa college. Biangs, may sasabihin ako. Huwag kang tatawa ha. Girl, ano na naman yan? Buntis ka na ba sa multo? Biro niya. Pero nang seryoso na ang tono ko, tumigil siya. Okay, go. Ano ba talaga yon? Ilang gabi na kasi. Pakiramdam ko may kasiping ako. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko. Mainit, buhay, tapos parang si Marco. Tahimik si Bianca sa kabilang linya. Hanggang sa sumagot siya. Baka grief lang yan, Reyna. Body memory, ika nga. O kaya baka nananaginip ka lang. Panaginip na may kasamang climax? Bulong ko. Pilit na tinatawanan ng sarili. Pero ramdam ko pa rin ang kilabot sa leeg ko. Basta girl, wag mong hayaan na lamunin ka niyan. Baka kailangan mo ng cleansing. O kahit therapy. Grabe na kasi yung nararamdaman mo. Sumang-ayon ako. Kahit kalahati lang ng loob ko ang pagsang-ayon na yon. Kasi sa totoo lang, kahit alam kong dapat akong matakot, may parte sa akin na gustong mangyari ulit yon. Minsang gabi, pagkatapos kong maligo, nakasuot lang ako ng manipis na pantulog. Naghaplos ako ng lotion sa binte habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakabukas ang bintana. Malamig ang hangin. Pero may mainit na dampi sa batok ko. Ayun na naman siya. Humiga ako. Pinikit ang mga mata at hindi nagsalita. Pero sabi ko sa isip ko nun, kung nandyan ka, kung ikaw talaga yan,
Hawakan mo ko. At may humawak. Marahan. Dahan-dahan. Pababa. Paikot sa tiyan. At habang humihigpit ang yakap, napapatingala na lang ako. Walang ingay sa kwarto pero sa loob ko, naglalagablab na ang init. Parang sinisisid ako sa ilalim ng dagat ng alaala. At wala na akong pakialam kung hindi na ako makahinga. Hindi ko alam kung ilang minuto, kung ilang ulit. Pero nang matapos, para akong nilunod at sabay sinagip. Nung dumilat ako, wala na siya. Ako lang. Hubad, basang-basa ng pawis, nanginginig. Pero sa ibabaw ng kumot ko ay may isang puting bulaklak. Hindi ko alam kung paano napunta roon yon. Hindi yun galing sa halaman ko. Hindi ko rin maalala kung may bumili sa akin at nagbigay ng bulaklak. Gusto kong matakot pero hindi eh. Gusto ko siyang bumalik. At doon nagsimula ang addiction ko sa gabi. Sa pagtulog, sa presensya niya. Hindi ko alam kung multo, guni-guni, o isang nilalang na mas malalim pa sa kamatayan. Pero ang alam ko lang, buhay na buhay pa rin si Marco sa katawan ko tuwing gabi. Sa totoo lang, parang ako na ang naghihintay sa kanya tuwing gabi. Hindi ko na rin inaasahan na mawawala yung presensya. Sa halip, unti-unti kong tinatanggap na bahagi na siya ng gabi ko. At aaminin ko, hindi na lang siya presensya. Naging kasabwat na rin ang katawan ko. Dahil tuwing darating ang 2:00, kusa na akong humihiga sa gitna ng kama. Nakabuka ang kortina para sa liwanag ng buwan. At bihira na akong magsuot ng pantulog. Minsan, wala na nga akong suot. Hinahayaang mahaplos ng hangin ng balat ko. Hindi ko na rin sinasara ang pinto ng kwarto. Para bang inaanyayahan ko na talaga siya. Kung sino man siya, na dumaan, pumasok, at angkinin ako. Bawat gabi may pattern na. Magsisimula sa halik sa batok, susundan ng haplos sa gilid ng dibdib ko, tapos unti-unting dadaan ng dila sa leeg, na parang hinahanap yung kiliti na tanging si Marco lang ang nakakaalam noon. At kapag naramdaman ko na yung bigat sa ibabaw ng katawan ko, yung bigat na hindi bigat ng takot kundi bigat ng pagnanasa, hindi ko na talaga napipigilan ng sarili kong mapakapit sa ulunan ng kama. Ang pinakakakaiba sa bawat ulit, mas lalong nagiging malinaw ang sensasyon. Para bang unti-unti siyang nagkakaroon ng laman. Mainit ang balat niya. Mabigat ang paghinga. May pawis. At sa bawat pagkilos niya sa ibabaw ko, naririnig ko ang mababang ungol sa tenga ko. Reyna. Pangalan ko yun. At boses ni Marco yun. Pero ang tanong, totoo ba to? Kasi tuwing pagising ko wala akong katabi. Walang bakas na may ibang tao sa kwarto. Pero ang katawan ko, parang galing sa ilang oras sa pakikipagtalik. Basang-basa, pagod, nanginginig pa rin kahit umaga na. At ang mas nakakalito, masarap. Hindi yung nakakatakot na panaginip, kundi yung klase ng sarap na gusto mong balik-balikan, ulit-ulitin. Kaya kahit takot ako, mas malakas ang pagnanasa ko. Minsang tanghali habang nagkakapi ako, tumawag ulit si Bianca. Girl, anong balita sa gabi-gabi mong ghost sex? Pabiro niyang tanong. Pero hindi ako natawa. Biangs, parang hindi na lang to grief. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ramdam ko na kasi siya. Yung katawan niya, yung laman, yung pawis. Parang hindi na to basta multo lang eh. Tapos, may boses na. Tahimik sa linya. Reyna, baka dapat ka na talagang magpatingin. Maybe it's time. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi to basta bangungot lang. Mas totoo pa to kaysa sa ibang lalaking nakasama ko. At least siya,
Minahal ako. Minahal? I thought this was about lust, Reina. Are you falling in love with this? Whatever this is? Hindi ako sumagot. Pero sa sarili ko, alam ko ang sagot. Oo. Noong gabi rin yon bago ako matulog, humarap ako sa salamin. Hubot-hubad. Tinitigan ko ang sarili ko. May konting pasa sa leeg. Pulang marka sa dibdib. Ipinikit ko ang mga mata ko at mahina kong sinabi, kung ikaw si Marco, sabihin mo, magpakita ka. Tahimik. Walang sumagot. Wala ring dumampi. Pero sa pagtulog ko, panaginip na yata o kung ano man yon, narinig ko siyang tumawa. Malalim, mapaglaro. At sa dilim ng panaginip, may naramdaman akong dumampi sa pisngi ko. Hinawakan ako sa panga at bumulong. Hindi mo na ako kayang iwan, Reina. Ginusto mo to. Nagising ako kinabukasan. Basa ang pagitan ng mga hita ko. Hindi dahil naiihi ako, kundi dahil muli akong ginamit, nilamon, at iniwan na may bakas ng ligaya. Pero walang presensya, walang mukha. Ang mas nakakatakot, hinahanap-hanap ko na siya. Hindi ko na alam kung ako pa ba si Reina o kung unti-unti na akong nagiging alipin ng isang sensasyon na wala sa mundong ito. Pero ang malinaw lang sa akin, kahit hindi ko siya nakikita, gusto ko siya. At gabi-gabi, tinatanggap ko siya. Minsan pa nga, hinihintay ko pa. Nagsimula na naman ang gabi sa dati naming oras. 2:00. Nakahiga ako sa gitna ng kama. Walang suot. Pinatay ko na ang ilaw gaya ng nakasanayan. Pero bukas ang kortina, kaya kita ang liwanag ng buwan. Kalmado lang ang hangin. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maitago ang anticipation. Hinahaplos ko pa ang sarili ko habang hinihintay siya. Parang sinasanay ang katawan ko para sa pagdating niya. At dumating nga siya. Una kong naramdaman ang init sa paa. Paakyat sa hita. Parang hininga na malamig sa simula pero bigla na lang uminit. At sa bawat segundo, nagiging mas matatag, mas malinaw, mas totoo. Pakiramdam ko may tao sa ibabaw ko. Hindi lang hangin, hindi lang anino. May balat, may bigat, may katawang bumabayo ng dahan-dahan. Sabik pero marunong magtimpi. Ang kamay niya, dumaan sa pagitan ng mga hita ko. At hindi ko na napigilan ang mahabang ungol na lumabas sa bibig ko. Marco, kung ikaw talaga to, huwag kang bibitaw. Sumagot siya. Sa isip ko ata o sa tenga. Hindi ko alam. Hindi ako aalis hanggat gusto mo ako. Hindi ko mapigilan. Niyakap ko ang sarili ko na parang siya. Pinilit kong salubungin ang bawat galaw niya. Ang bawat hagod ay parang sinasakop ako. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Para akong sinasamba at kinakain ng masarap na pagkagutom. Pabilis ng pabilis. Mas marahas pero hindi nakakasakit. Sinabayan niya ang bawat hinga ko. Bawat sigaw. Hanggang sa parang sumabog ang katawan ko sa gitna ng kama. Hindi lang isa, 2, 3 beses akong nilabasan. Hinihingal ako, namimilipit sa sensasyon. Parang sinasakal lang sarap na hindi ko pa naranasan kahit kailan. Wala akong kontrol. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas pero pakiramdam ko, buong gabi niya akong ginamit at tinangay. Pagkatapos noon, parang niyakap niya ako. Parang may braso sa balikat ko. Mainit, matibay. Nararamdaman ko ang dibdib niya sa likod ko. Yung tibok ng puso niya, mabagal, malalim. Parang pinapakalma ang puso ko na ilang minuto lang ang nakaraan ay rumaragasa sa sobrang ligaya. Pagdilat ko ng mata, maliwanag na.
May araw na sa bintana. Wala akong saplot pero hindi yun ang una kong napansin. Kundi yung amoy. Amoy ng lalaki. Amoy ni Marco. Pawis, shampoo, at yung pabango niya na ilang buwan ko nang hindi naaamoy. Napaupo ako. Pinagmasdan ko ang kama. Gusot ang kumot. Basa ang unan. At may marka sa leeg ko. Pulang marka na parang kagat o halik. Dumiretso ako sa banyo. Tinignan ang sarili ko sa salamin. May pasa sa balakang ko. May gasgas sa may dibdib. Hindi matindi pero sapat para ipaalala sa akin na may nangyari. May gumamit sa akin. Ang tanong, sino? At bakit hindi ako natatakot? Tumambay ako sa sofa habang humihigop ng kape. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Hindi dahil sa kaba, kundi sa pagkahay. Alam mo yung feeling na para kang nilipad ng langit tapos ibinagsak ng marahan pabalik sa lupa? Parang ganun. Gusto kong tawagan si Bianca pero alam kong hindi niya maiintindihan. Sino nga ba ang maniniwala sa akin kung sabihin kong nakipagtalik ako sa lalaking matagal ng patay? Pero ang mas malala, hindi lang to yung sex dream na mababaw at nakalimutan mo kinabukasan. Ito yung klase ng gabi na habang iniisip mo, bumabasa ulit ang pagitan ng hita mo. Uhaw, sabik, at gustong gusto mong umulit kahit pa ilang beses. At doon nagsimulang mag-iba ang pananaw ko. Hindi na ako nalulungkot tuwing gabi. Masaya ako pagdating ng hating gabi. Nililinis ko ang kwarto. Pinapalitan ng bedsheet. Nagsisindi ng kandila na lavender. Parang date namin. Isang gabi, nagsuot pa ako ng pulang lace lingerie. Kahit alam kong hindi ko siya nakikita. Pero habang nakahiga ako, naramdaman kong mas naging mapusok siya. Mas agresibo. Parang pinapasalamatan ako dahil nagbihis ako para sa kanya. At mula sa panaginip, may mga bagong elemento na rin akong napapansin. Isang beses pagkatapos naming magtalik, tumingin ako sa paligid. Sa panaginip ko, nasa isang lugar ako na hindi kwarto ko. Parang gubat. May liwanag ng buwan, may mga damong sumasayaw sa hangin, at sa dulo ng mga puno, may mga matang nakatingin. Mabilis akong bumalik ng tingin sa karelasyon kong hindi ko makita ang mukha. At nang subukan kong itanong kung sino siya, binulungan lang niya ako. Wala ka nang dapat malaman, Reyna. Basta't akin ka. Ligtas ka. Napamulagat ako. Nasa kama na ulit ako. Mag-isa. Pero may nararamdaman akong init sa tiyan ko. Parang pabaon. At mas lalong lumalalim ang tanong sa puso ko. Sino ba talaga siya? At bakit kahit alam kong delikado, gusto ko pa rin siyang bumalik? Ilang araw akong tuliro pagkatapos ng gabing yun. Hindi dahil sa pagdududa kung totoo ba ang nangyari, kasi ramdam ko sa katawan ko na totoo nga, kundi dahil sa panaginip, sa gubat, sa mga matang nanonood sa dilim. At higit sa lahat, sa kanya. Sa kanya na dati ay parang anino lang, ngunit ngayong gabi ay unti-unti ko nang nakikita. Hindi pa buo. Parang larawan na blurred sa gilid pero malinaw sa gitna. Ang hugis ng kanyang pisngi, ang tabas ng kanyang panga, ang bagsik ng kanyang tingin habang nasa ibabaw ko. Parang si Marco. Pero hindi si Marco. Mas matalim ang mga mata. Mas maputla ang balat. Mas matipuno ang katawan. At may kakaibang bigat ang bawat haplos. Hindi na siya yung Marco na kaklase ko sa college, na laging may baong corny na joke at may dimple sa pisngi. Hindi siya yung lalaking sumayaw ng ikaw lamang sa kasal namin. Pero kahit hindi siya si Marco, bakit hindi ko siya kayang itaboy? Bakit sa tuwing sumisilip ako sa salamin, hinihintay kong makita siyang nakatayo sa likod ko? Bakit tuwing gabi, mas pinipili kong makipagtalik sa kanya kaysa matulog ng tahimik at payapa? Hindi ako nagkumpisal kahit kanino, kahit kay Bianca.
Pero isang araw, habang tinatapos ko ang isang art commission para sa isang foreign client, may kumatok sa pinto. Delivery. Pagbukas ko, isang matandang lalaki ang nakangiti. May hawak siyang sobre. Walang logo, walang pangalan. Para po kay Reyna. Galing po ito kay Ma'am Elvira Villanueva. Pumikit ako sa narinig kong pangalan. Si LV. Kapatid ni Marco. Mas matanda ng ilang taon sa kanya. Matagal na rin kaming walang ugnayan simula nang mailibing si Marco. Wala siyang social media. Mahirap kontakin pero anong kailangan niya sa akin ngayon? Pagkaalis ng lalaki, binuksan ko agad ang sulat. Makinis ang papel. Maayos ang pagkakasulat. Halatang hindi minadali. At habang binabasa ko ito, unti-unting nanginig ang kamay ko. Reyna, pasensya ka na kung hindi ako agad nagparamdam. Matagal ko na sanang gustong sabihin ito pero hindi ko alam kung paano. Bago namatay si Marco, may mga kakaibang nangyayari na sa kanya. Madalas siyang wala sa bahay. Uuwi siyang pawis na pawis pero walang amoy ng alak o babae. Minsan may mga sugat sa katawan na hindi niya maipaliwanag. Naisip kong baka may babae siya pero natuklasan ko na hindi tao ang kinikita niya. May isang lugar sa Antipolo na madalas niyang puntahan. Isang kakahuyan. Sabi niya doon siya nakakaramdam ng kapayapaan. Pero may isang gabi, dumating siya ng nanginginig. Sinasabi niyang may lalaki raw na sumusunod sa kanya sa gubat. Makailang ulit siyang sinapian, Ray. Nagpapatingin kami sa albularyo pero walang nagbabago. Hanggang sa aksidenteng yun. Reyna, wala siyang bangkay. Walang katawan. Ang kabaong, walang laman. Pinilit naming itago ito para sa kapakanan mo pero ngayong nararamdaman mo na siya. Kung nararamdaman mo pa nga siya, baka hindi si Marco ang bumabalik sa'yo. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapakalunod sa nararamdaman mong kaligayahan. Hindi lahat ng masarap ay para sa ikabubuti mo. LV. Bumagsak ang katawan ko sa sahig pagkatapos kong basahin yon. Nanginig ang mga tuhod ko. Walang bangkay? Walang laman ng kabaong? Hindi ako makapaniwala. Hindi ba't nakita ko siyang pinaglalamayan? Hindi ba't sinarado pa ni Papa ang takip ng ataol? Hindi ba iniyakan ko yon ng ilang araw? Pero sa totoo lang, wala talaga akong naaalalang mukhang nakita. Puro bulaklak, puro tao, puro iyak. Pero hindi ko siya nakita. Nawag ko na raw tingnan dahil sira na ang katawan niya. Ayaw raw nila akong masaktan. Kaya tinanggap ko. Walang tanong, walang laban. Ngayon ko lang na-realize, sinanay nila akong mawalan kahit wala namang pinatunayan. At kung totoo ngang wala siyang bangkay, sino ang kaulayaw ko gabi-gabi? Nang gabing yun, hindi ako natulog. Nanood ako ng TV, nagpuyat, nakipag-chat kay Bianca tungkol sa ibang bagay. Kahit ang utak ko ay sumisigaw ng tanong. Pero pagsapit ng 2:00, kusa akong lumingon sa kwarto. Tahimik, malamig, at kahit pilitin kong panindigan ang tapang ko, uminit pa rin ang singit ko. Parang hinahanap siya ng katawan ko kahit natatakot ang utak ko. Hindi ko na napigilan. Humiga ako. Hindi para matulog, hindi rin para magpahinga. Kung totoo nga siya, ipakita niya ang mukha niya. Sabihin niya kung sino siya. Gusto ko ng katotohanan. At sa panaginip, bumalik ako sa kagubatan. Pareho pa rin ang paligid. Mga punong niyayakap ng ulap, damong sumasayaw sa malamig na hangin, at buwan na kasing puti ng balat ko ngayon. At sa dulo ng liwanag, nagpakita siya. Siya yun. Kamukha ni Marco. Pero mas matangkad, mas maputi, mas malamig ang mga mata. Nakasuot lang ng itim na pantalon. Ang dibdib niya ay parang pinanday. Perpekto ang hulma. Ngunit ang mata,
Hindi kay Marco. Walang ngiti. Tahimik lang siyang lumapit. Tinapik ang balikat ko. At sa wakas, nakita ko ang buong mukha niya. At alam ko na hindi ito ang asawa ko. Pero hindi ako umatras. Hinawakan ko ang pisngi niya. Mainit, buhay, humihinga siya. Bumigkas ng pangalan ko. Reyna. Tumingala ako. Sino ka? Pero ngumiti lang siya. Sabay bulong sa tenga ko. Ako ang lalaking minahal mo. Pero hindi mo kailanman nakilala. Nang magising ako kinabukasan, nanlalambot ang katawan ko. Para akong binugbog at nilunod ng sabay. Mabigat ang mga hita ko. Parang may naiwan pang presensya sa pagitan ng mga binti ko. Ngunit higit sa lahat, iba na ang pakiramdam ng kaluluwa ko. Para akong hindi buo. May nahugot. May naiwang butas na hindi ko alam kung kailan pa nagsimulang bumuka. At doon ko na sinabi sa sarili ko, hindi na to normal. Kailangan ko ng kumilos. Hindi ko na tinawagan si Bianca. Hindi ko rin binuksan ang group chat naming magkakaibigan. Imbis, sinubukan kong alalahanin ng isang matandang albularyo sa probinsya ng lola ko. Doon sa Laguna, si Carlo Ring. Matagal na siyang sinasabing manggagamot at nakakakita raw. Bata pa lang ako, nadala na ako doon nung minsang may lagnat ako ng walang lunas. At isang hilot lang niya, parang naglaho ang sakit. Noong araw ding yon, nag-book ako ng bus. Bit-bit ang maliit na bag at ang sulat ni LV. Sumakay ako habang parang may dumidiin sa dibdib ko. Hindi ito kabalang, kundi takot na may halong konsensya. Takot na baka tama si LV, na baka ang minamahal kong presensya tuwing gabi ay hindi si Marco. Pagdating sa baryo, inabutan kong nakaupo si Caloring sa kanyang maliit na kubo. May hawak na tabako at nakatingin sa mga dahon ng bayabas sa likod ng bahay niya. Wala siyang cellphone. Walang wifi pero parang alam niyang darating ako. Pagbaba ko pa lang ng tricycle, tinapunan na niya ako ng sulyap. Matagal ka nang hindi dumalaw, iha. Tumango ako. Wala akong masabi agad. Naupo ako sa harap niya, sa bangkong kawayan ng may kutsyon na manipis. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. May nararamdaman po akong presensya gabi-gabi. Sa katawan ko. Akala ko po si Marco, asawa ko, napatay na. Hindi siya sumagot agad. Dumampot siya ng maliit na sisidlan ng langis at nagsindi ng insenso. Pinatayo niya ako sa gitna ng sala habang paikot niyang idinampi ang usok mula sa insenso sa paligid ko. Tahimik siya at seryoso. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya sa akin at mahigpit akong tinitigan sa pagitan ng aking mga mata. Hindi mo na siya katawan, pero binuksan mo ang daan, iha. Ang katawan mo ay naging tahanan na niya. Ano pong ibig mong sabihin? Iba ang nilalang na kasama mo sa gabi. Isa siyang engkantong makapangyarihan. Hindi multo, hindi rin demonyo. Isa siyang tagapangalaga ng isang sinaunang lugar at pinili ka niya bilang kasiping. Gabi-gabi hinihigop niya ang lakas mo. Bawat ligaya na nararamdaman mo, kapalit nun ay buhay mo. Hindi ako agad nakapagsalita. Pero, bakit po ang asawa kong patay na ang anyo niya? Ginamit niya ang pinakamatinding alaala ng puso mo. Yung taong sabi kang makita muli. Kaya mas madali kang bumigay. Napatulo ang luha ko. Napayo ko. Pilit iniintindi kung paano na ang isang bagay na akala ko ay koneksyon sa pag-ibig ng yumaong asawa ko ay isa palang paraan ng isang nilalang upang ubusin ako.
Ano pong dapat kong gawin? Putulin mo ang ugnayan. Huwag mo na siyang tanggapin sa gabi. Labanan mo, iha. Dahil kung hindi, hindi lang katawan mo ang mawawala. Pati kaluluwa mo ay mapapa sa kanya. Tumango ako. Determinado. Pero sa loob-loob ko, may tinig na humihila sa akin pabalik. Kaya ko bang talikuran ng tanging bagay na nagpaparamdam sa akin ng buhay? Pagbalik ko sa Maynila, sinimulan kong sundin ang bili ni Caloring. Binilad ko ang kwarto sa araw. Sinara ko ang mga kortina tuwing gabi. Nagsindi ako ng kandilang puti sa lahat ng sulok ng apartment. Naglagay ako ng asin sa mga bintana at pintuan. Nagrosaryo ako. Kahit ilang taon na akong hindi nagsisimba. Pero sa tuwing sumasapit ang oras ng 2:00, kumakabog pa rin ang puso ko. At sa kabila ng lahat ng proteksyon, nararamdaman ko pa rin siya. Mas marahas, mas desperado. Hindi na banayad ang aplos, kundi parang may galit. Parang gusto niyang ipaalala sa akin na wala akong takas sa kanya. At sa mga panaginip, nagbago na ang gubat. Hindi na payapa. Mabagsik na ang mga hangin. Nagiging pula ang buwan. At ang kanyang anyo, hindi na si Marco. Mukha pa rin ang aking mahal pero ang mga mata niya, itim na. Walang puti. Sa isang panaginip, sinubukan ko siyang itulak. Sumigaw ako ng, "Umalis ka!" Ngumiti lang siya. Lumapit at hinawakan ang mukha ko. "Ginusto mo to, Reyna. Tinanggap mo ako. Huli na, para bumitaw." Pagmulat ng mata ko, nasa kama na naman ako. Hubot-hubad. Nanginginig. At sa dibdib ko, may 3 pulang gasgas na parang marka ng kuko. Hindi malalim pero sapat para hindi ko makalimutan ang sinabi ni Caloring. "Hindi na siya basta nakikipagtalik lang, iha. Kinakain ka na niya." Hindi na sapat ang dasal. Hindi na sapat ang asin, kandila o pagtakip ng katawan ko ng kumot tuwing 2:00. Dahil kahit anong gawin ko para umiwas, kahit anong dasal ang bitawan ko bago matulog, naroon pa rin siya. Parang usok na walang amoy. Init na hindi ko mahuli. Anino na kahit pumikit ako ay dumadaan sa balat ko. At sa bawat gabi, lalo siyang lumalalim sa loob ko. Isang umaga, pagkagising ko, napansin kong may nangyaring kakaiba. Hindi lang yung karaniwang pagod o pawis. Sa may tiyan ko, bandang puson, may nakaukit na hugis. Parang mga uod na pinadaan sa ilalim ng balat at naging pattern. Hindi yun gasgas, hindi rin sugat. Ito ay simbolo. Hindi ko na kinaya. Tumawag ako sa caretaker ng bahay sa Antipolo. Yung luma naming property na hindi na namin binibisita simula nang namatay si Marco. Ang sabi ko, babalik ako. Mag-overnight. Hindi ko sinabi ang totoo. Pero ako lang ang pupunta. Ako lang. At siya. Nag-impake ako ng konting gamit. Kandila, puting damit, ilang pangontra ayon kay Caloring. At syempre, hindi ko nakalimutang dalhin ng sulat ni LV. Parang reminder na hindi ito hallucination. Totoo ito. Pagdating ko sa Antipolo, hapon na. Malamig na ang simoy ng hangin. Kahit tirik ang araw. Tahimik ang paligid ng dating bahay. Doon kami unang tumira ni Marco bago lumipat sa Maynila noong bagong kasal pa kami. Doon ko rin siya huling nakita bago ang aksidente. At sa likod ng bahay, naroon pa rin ang kakahuyan. Lumang-luma, madamo, at amoy lupa. May landas pa rin patungo sa gitna. Bahagyang natabunan ng mga gumagapang na damo at tuyong sanga. Pero alam ko, ito ang lugar na sinasabi ni LV. Ito ang lugar na pinupuntahan ni Marco kung saan nagsimula ang lahat. Bago magtakip silim,
Pumasok ako. Tahimik. Sobrang tahimik. Wala akong marinig kundi langit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng sapatos ko. Walang ibon, walang kuliglig, wala ring hangin. Parang humihinga ang paligid. Hindi lang basta gubat, kundi isang nilalang na buhay at nanonood. Pagkarating ko sa gitna, napansin kong may parang natural clearing. Bilog ang espasyo. Walang puno, at sa gitna ay may malaking bato na parang altar. Doon ako naupo. Hindi ko alam kung bakit pero parang hinihila ako ng lupa. Parang sinasabi na doon ako at doon ko siya haharapin. Kinuha ko ang puting kandila at sinindahan ito. Hindi para sa engkanto kundi para sa sarili ko. Para sa katahimikan. Para sa kasagutan. Kung naririnig mo ako, mahina kong sabi habang nakapikit. Gusto kong makita ka. Hindi sa panaginip. Hindi sa katawan lang. Gusto kong malaman kung sino ka at bakit ako. Tahimik. 1 segundo, 2, 3 minuto. Hanggang sa may maramdaman akong hangin. Hindi basta hangin kundi init na dumadausdos mula sa batok pababa sa gulugod. Bumukas ang mga mata ko. At doon ko siya nakita. Nakasuot siya ng itim. Wala siyang damit pang itaas pero ang balat niya ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Kahit hindi pa lubos na gabi. Ang mukha niya, kamukhang kamukha ni Marco. Pero sa ngayon hindi na siya nagtatago. Ang mga mata niya ay dilaw na may pulang gilid. Hindi normal. Hindi makatao. Pero hindi ko rin maitatanggi ang kagandahan niya. Lumapit siya. Tahimik, matatag. Hindi siya naglalakad. Parang dumudulas sa lupa at hindi humahakbang. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako tumayo. Tinignan ko siya sa mata. Sino ka? Tanong ko, pero hindi yun tanong ng isang natatakot, kundi ng isang babae na sawa ng magtanong. Ngumiti siya. Ako ang naging laman ng katawan mo sa gabi. Ako ang naririnig mong boses. Ako ang ligaya na hindi maibigay sa'yo ng mundo. Hindi kita ginusto. Bulong ko. Pero kahit ako alam kong kasinungalingan yun. Pero tinanggap mo ako. At sa bawat gabi, hinayaan mong bumalot ako sa'yo. Lumapit siya ng unti-unti. Hanggang halos magdikit na ang aming mga mukha. Hindi ko na makita ang paligid. Parang kami lang sa buong mundo. Kami lang sa gubat na ito. Hindi ako si Marco. Pero minahal mo siya. Kaya ito ang ginamit kong mukha. Pwede mo akong saktan? Pwede. Pero hindi ko kailanman ginusto yun. Kaya mo ba akong palayain? Napatingin siya sa buwan. Ilang saglit. Pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Sa isang kondisyon. Isang gabi pa. Isang gabi na hindi mo ako tatanggihan. Sa pagitan ng ligaya at panganib. Piliin mo ako. Nang buo. Nang walang tanong. At bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang mukha ko. Hinalikan ako sa noo at naglaho. Narealize kong mag-isa na ulit ako sa clearing. Tahimik. Wala nang hangin. Patay na ang kandila. Pero sa pagitan ng mga hita ko, ramdam ko ang kakaibang init. Para akong muling pinasok kahit hindi ko nakita. At sa palad ko, may isa na namang puting bulaklak. Pagbalik ko sa Maynila, iba na ang katawan ko. Hindi lang dahil pagod ako sa biyahe o dahil naglakad ako sa kakahuyan ng halos kalahating araw. Iba talaga. Parang hindi na ako buo. Parang may iniwang bitak sa loob ko na kahit anong tulog, kahit anong pahinga, hindi napupunan. Unang gabi ko pa lang ulit sa apartment, 10:00 pa lang ay nanlalata na ako. Hindi ko na nakuhang maghugas ng pinggan.
Naglakad ako patungong kwarto na parang may mabigat na humihila sa mga binti ko pababa. At sa mismong higa ko sa kama, wala pang 30 segundo ay nakatulog ako. Walang ingay, walang guni-guni, wala rin akong panaginip. Pero nang gumising ako, tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Nanginginig ang kamay ko. Pakiramdam ko hindi lang ako pinagod. Para akong piniga. Lahat ng lakas ko, inubos. Lahat ng init, kinatas. Ang bilis ng tibok ng puso ko pero malamig ang balat ko. Pagtingin ko sa sarili ko, may mga bagong marka sa hita ko. Hindi kagat, hindi galos. Parang tatak, mga bilog na hugis bulaklak, pero mas madilim ang kulay. At may parang ugat na bumababa mula sa gitna. Tulad ng sa panaginip ko noon. Pero ngayon nasa totoong katawan ko na. Pero hindi na ako natatakot. Nagpapanik ang utak ko pero yung katawan ko parang tanggap na. Hinaplos ko pa nga yung isa sa mga marka. Mainit. Parang balat ng bagong sunog sa apoy. Pero hindi masakit. Kundi masarap. Kinagabihan, dumalaw si Bianca. Bit-bit niya ang paborito kong milk tea. Uy, Ray, okay ka lang ba? Mukha kang nangangayayat ha. Sabi niya habang pinupunasan ng sapatos niya bago pumasok. Ngumiti ako ng pilit. Okay lang ako. Medyo pagod lang sa biyahe. Ay, oo nga pala. Galing ka nga pala ng Antipolo, no? Umupo siya at tinignan ako ng seryoso. Ano ba talagang pinuntahan mo doon? Tahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Kasi paano mo nga naman ipapaliwanag sa kaibigan mo na nakikipagtalik ka gabi-gabi sa isang nilalang na gumagamit ng mukha ng patay mong asawa? Hindi ko siya sinagot. Imbis ay tinanong ko siya. Bianx, naniniwala ka na ba sa mga engkanto? Ha? Oo naman. Lalo na pag probinsya. Bakit? Humugot ako ng hangin. Bianx, paano kung sabihin kong baka hindi na ako ganap na tao ngayon? Napakunot ang noo niya. Anong ibig mo sabihin? Tumayo ako. Hinawi ko ang laylayan ng suot ko na mahabang shirt at ipinakita sa kanya ang mga marka sa hita ko. Hindi to tattoo. Hindi rin sugat. Hindi ko rin alam kung paano napunta to sa katawan ko. Nanlaki ang mata niya. Tang-ina, Reyna! Saan galing yan? Hindi ko na napigilan. Lahat ng nangyari ay kinuwento ko. Mula sa gabi ng pakiramdam ko ay may humahawak sa akin, hanggang sa panaginip, hanggang sa kakahuyan, at sa engkantong hindi ko pa rin alam ang pangalan. Tahimik si Bianca habang nakikinig. Kitang-kita sa mukha niya ang takot at pagkalito. Girl, kinakain ka na niya. Hindi mo lang siguro nararamdaman pero unti-unti, nilalamon ka na. Yung katawan mo, yung lakas mo. Diyos ko, baka pati kaluluwa mo. Tumango ako. Alam ko, sinabi rin niya ni Kaloring. Alam mo na pala eh. Bakit hindi mo siya pinapatigil? Napatingin ako sa sahig. Dahil mahal ko siya. Sino? Si Marco? Hindi. Hindi na si Marco ang minamahal ko ngayon, Bianx. Siya na. Yung engkanto. At hindi ko alam kung totoo ba yung nararamdaman ko o kung ako na yung ginagamitan. Napaluha ako habang sinasabi yon. Kasi sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan nagsimula ang ligaya at saan natapos ang konsumo. Bago umalis si Bianca, iniabot niya sa akin ang maliit na kwintas na may anahaw leaf na pinatuyo at isinara sa resin. Oh, ito. Galing to sa lola ko. Isa raw tong proteksyon laban sa mga hindi mo hinihiling.
Suotin mo tuwing gabi, okay? Sinunod ko siya. Kinabukasan, walang marka ang katawan ko. Walang sakit, wala ring panaginip. Pero may kulang. Ang gabi ay parang walang laman. Walang bigat sa dibdib. Walang haplos. Walang init. At sa kabila ng lahat, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Paglipas ng 3 araw, hindi pa rin siya bumabalik. Walang galaw. Wala ni aninong presensya. At kung tutuusin, ito dapat ang dahilan para magpasalamat ako, hindi ba? Pero hindi. Pakiramdam ko, may parte ng sarili ko na hindi ko kayang ibalik. At habang nakahiga ako sa kama, pinagmamasda ng liwanag ng buwan sa kisame, alam kong malapit na ang gabi ng desisyon. Ang huling gabi. Ang gabi na kailangan kong pumili. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. At alam kong ito na yun. 3 araw siyang hindi nagpakita. 3 gabi akong natulog ng payapa. Walang panaginip, walang haplos, walang marka. At sa unang tingin magandang balita yon. Kalayaan. Pero sa loob ko isang bahagi ng katawan ko ang nauupos sa pananabik. Parang gutom na gutom ka pero hindi mo alam kung anong pagkain ang hinahanap mo. Ang init ng balat ko tuwing gabi, parang hinahanap pa rin yung bigat ng katawan niya sa ibabaw ko. Ang kama, ang hangin, ang gabi mismo. Parang lahat sila naghihintay. At ngayong full moon, may parte sa akin na gustong magtapos. Pero may mas malalim na bahagi na gustong bumalik. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Bandang 11:00, kinuha ko na ang jacket ko. Binunot ang maliit na kutsilyo na pamproteksyon na bigay ni Calorie. At nagsimulang maglakad papunta sa kakahuyan, sa likod ng bahay sa Antipolo. Tila ba hindi na ako nilalabanan ng katawan ko. Para akong inaakay ng isang pangako. Isang gabi, isang sarap pa. Isang huling pagkakataon para piliin siya. Pagpasok ko sa gubat, hindi na ako takot. Mas kabado pa nga ako sa sarili kong nararamdaman kaysa sa mga nilalang sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay tila flashlight na sinisilip ang bawat sulok ng daan. Walang hangin pero ramdam mong parang may nakatingin. Mga dahong hindi gumagalaw, pero buhay. Mga ugat sa lupa na parang gumagapang. Pagdating ko sa clearing, ang parehong lugar kung saan ko siya huling nakita, naroon pa rin ang malaking batong altar. Sa ibabaw nito, may isang bagong bulaklak. Hindi puti. Pula. Para bang hinugot mula sa dugo. Kumuha ako ng malalim na hinga, nilapag ang bag ko, at tumayo sa gitna ng clearing. Nandito na ako. Ito na ang huling gabi. At kung totoong sinabi mo na may pagpipilian ako, nandito ako para pumili. Walang sumagot. Pero may dumaan na hangin. Hindi malamig kundi mainit. Amoy katawan. Amoy ni Marco. Amoy gabi. Paglingon ko sa likod, naroon siya. Walang tunog. Basta lumitaw na lang siya sa dilim. Hindi siya naglakad. Hindi siya bumaba mula sa lupa. Basta naroon na siya. Nakatayo. Nakatitig sa akin gamit ang mga mata na hindi ko pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Mata ng taong minahal mo. Pero may lalim ng 1,000 taon. Hindi siya nagsalita. Ganon din ako. Tumitig lang siya sa akin habang unti-unti niyang inalis ang kanyang itim na damit. Hanggang sa wala nang natira. At habang pinagmamasdan ko ang katawan niya na kumikintab sa liwanag ng buwan, naramdaman kong ang sarili kong umiinit. Pinilit kong tumalikod. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Pero kahit ganon, nararamdaman ko siya sa likuran ko. Ang hininga niya, ang init ng balat niya, ang lakas ng presensya niya. Bakit ako? Tanong ko. Dahil ikaw ang pumili sa akin, kahit hindi mo alam. Sagot niya,
Sa boses na may lambing, may puot, at may kasalanan. Pero ngayon, ako na ang pipili. Lumapit siya. Hinawakan ang mukha ko. Hindi marahas, kundi banayad. Parang nagsusumamo. Isang gabi lang. Isang gabi pa. At hindi na kita hahabulin. Paano kung pinili kong manatili? Mananatili ka sa akin. Hindi ka na babalik sa mundong to. Pero hindi ka rin mamamatay. Magiging akin ka habang buhay. Tumigil ang oras. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Ramdam ko rin ang pagitan ng hita ko na unti-unting nababasa na naman. Hindi sa takot kundi sa kagustuhang muling maramdaman ang init na yon. Yung init na hindi ko pa naranasan kahit kailan. Lumuhod ako sa harap niya. Hindi ko alam kung para manalangin o para sumuko. At habang tinitignan ko ang mga mata niya, naalala ko ang sarili ko bago siya dumating. Malungkot, wasak, gutom sa haplos, gutom sa pagmamahal. At kahit hindi siya si Marco, siya ang nagbigay ng init sa katawan kong nanlalamig. Tumayo ako. Hinubad ko ang jacket. Dahan-dahang nilalaglag ang suot kong damit hanggang sa wala na akong saplot. Isa lang. Isang gabi lang. Bulong ko. At sabay niyang hinagkan ang labi ko. Mainit. Mapusok. Walang galang. Walang pasintabi. Kinarga niya ako at inilapat sa ibabaw ng bato. Ang katawan niya ay parang alon ng apoy. Dumadaloy sa bawat sulok ng pagkatao ko. Wala kaming usapan. Walang pangako. Pero bawat ulos niya ay parang lagda. Parang kontrata ng kaluluwang walang pirma. Umiiyak ako habang kinakain ng sarap ang katawan ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sarap ng paalam. Hanggang sa sumabog ang lahat. Ang buwan, ang katawan ko, ang paligid. Lahat ay lumiwanag. At nawalan ako ng malay. Ang unang pakiramdam ko pagdilat ko ay liwanag. Hindi yung nakakasilaw, kundi yung uri ng liwanag na bihira mong maramdaman sa buong katawan. Liwanag na parang isinasawsaw ka sa mainit na tubig, sabay sinagip mula sa lamig. Napasinghap ako. Buhay pa ako. At higit sa lahat, mag-isa ako. Nasa sahig ako ng lumang bahay sa Antipolo. Sa tabi ng bintana na bukas, pinapasok ang araw. Ang hangin ay sariwa, amoy damo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako basang-basa ng pawis tuwing paggising. Hindi rin masakit ang balakang ko. Walang marka sa katawan. Walang pasa. Walang kagat. Walang bakas ng mapupulang bulaklak sa balat ko. Hubot-hubad ako, oo. Pero wala na yung pakiramdam ng pagkabihag. Wala na rin yung init na kumakain sa akin mula sa loob. Sa tabi ko, may isang bagay lang. Isang itim na dahon. Hindi nalanta, hindi basag. At habang pinagmamasdan ko yon, alam kong galing yon sa kanya. Isang paalala, o baka isang huling pamamaalam. Napangiti ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil may kapayapaan. Hindi ako ganap na panatag pero wala na yung paghila. Wala na yung uhaw. Wala na yung palihim na pagnanasa tuwing 2:00 ng madaling araw. Mabagal akong tumayo. Kinuha ang tuwalya sa bag ko at lumabas ng bahay. Hindi ko na binalikan ng kagubatan. Hindi dahil takot ako, kundi dahil tapos na kami. Sa kakaibang paraan, pareho kaming pumili. Siya, napalayain ako, at ako, na hindi siya muling hanapin pa. Pagbalik ko sa Maynila, naglinis ako ng bahay. Inalis ko lahat ng kandila, asin, kwintas, lahat ng panangga,
Lahat ng paalala, hindi bilang pagtanggi, kundi bilang paggalang sa naranasan ko. Dahil totoo yun. Hindi yun hallucination. Hindi yun panaginip. Katawan ko mismo ang saksi. Naging tahimik ang mga gabi. Sa simula nakakalungkot. Para bang bumalik ako sa mundong walang haplos. Walang init. Walang tinig na bumubulong ng pangalan ko habang ako ay nalulunod sa sarap. Pero paglipas ng mga araw, natutunan kong makinig sa ibang klase ng katahimikan. Yung wala nang halong takot o tanong. Isa sa mga gabing yon, habang nakaupo ako sa may bintana at iniinom ang tsaa ko, may tumawag sa cellphone ko. Si Bianca. "Oh girl, kamusta ka na?" Bungad niya. "Okay na ako. Sobrang okay na." "Sigurado ka ba?" Ngumiti ako. Hindi ko na siya nararamdaman. "Sino? Si Marco?" "Hindi si Marco. Yung nilalang na ginamit ang mukha niya." Tahimik si Bianca sa kabilang linya. Pero alam ko, kahit papaano, naiintindihan na niya. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Hindi ko rin kailangan ng awa. "O siya. Basta girl, kung may kailangan ka, alam mo na ha." "Salamat, Biancs. Pero sa totoo lang, ang kailangan ko lang ngayon ay matutong magmahal ng sarili ko muli." Lumipas ang ilang buwan. Bumalik ako sa pagguhit. Nagsimulang tumanggap ng commissions ulit. At isang araw, habang naglilinis ng lumang sketchpad, may nakita akong drawing. Hindi ko maalala kung kailan ko yung ginuhit. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng gubat. Walang mukha pero may mga mata na dilaw na may pulang gilid. Sa paligid niya, mga ugat na tila sumisipsip sa lupa. At sa paanan niya, isang babae na nakaluhod. Nakatingala ang mukha. Hindi ako natakot. Hindi ko rin sinira yung sketch. Tinignan ko lang yon at ngumiti. Dahil kahit ilang ulit kong tanungin ang sarili ko kung minahal ba talaga ako ng engkantong yun, o kung nilamon lang niya ako ng dahan-dahan, ang totoo lang, minahal ko rin siya. Sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sa paraang hindi kailanman magiging katanggap-tanggap sa mundong ito. Pero ngayon, malaya na ako. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Hindi ko rin alam kung sa ibang gabi ay may ibang katawan na ang hahaplos sa akin sa dilim. Pero sigurado ako na hindi ko na siya tatawagin ulit. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanya, kundi dahil pinili ko na ang sarili ko. At sa katahimikan ng gabi, habang pinapatay ko ang ilaw sa kwarto ko, ang naiisip ko lang ay ang pagmamahal ay hindi lang dapat masarap. Dapat hindi rin ito kinukuha kung sino ka. At ngayon, masaya akong sabihin na buo na ulit ako. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Patuloy po akong nagpapasalamat sa mga taus-pusong patuloy na sumusuporta at nakikinig ng mga kwento ko. Maraming salamat po sa inyo. Palagi po kayong mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang sa muli.